Bakit ang babae mas naa-attract sa red flag? That's a very Kasi ang mga babae gustong-gusto ng drama. At ang mga red flag na lalaki, kaya nito magbigay ng constant drama at pabago-bagong emosyon sa babae. Kaya nga kung papansinin ninyo, ang mga movie o drama movie, ang laging best-selling dyan is para sa babae. Kumbaga, ang mga nagkukonsume ng mga movie na madadrama, lagi puro babae. Kasi po, mahilig po talaga ang mga babae sa drama. So kapag ikaw ay red flag na lalaki, hindi niya maintindihan kung ano ang nasa utak mo, nagbibigay ka palagi ng emosyon na drama sa babae, kumbaga parang gusto mo siya, hindi mo siya gusto, may nagagawa kang mali. So nag-ups and down yung emotion ng babae, mas nag-i-stimulate yung emotion nila sa utak, mas nakaka-receive sila ng maraming endorphins sa sarili nila. Doon nila nakukuha yung happiness na subconsciously, no, na nag-enjoy sila nang hindi nila napapansin. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga bad boy na lalaki, yung mga babaerong lalaki, balik sila ng balik doon. Laging bukang bibig ng mga babae na ayoko doon, babaero yon. Pero next week, next day, makikita mo kasama niya ulit. Kahit anong payo mo dun sa babae na yan, kahit anong payo mo dyan sa best friend mo na babae na yan na wag na yan, red flag yan, sira future mo dyan. Oo, hindi na ako sasama dun. O kinabukasan sinong kachat niya, yung pa rin. Kinabukasan sinong kasama niya magkape, yung pa rin. Yung sira ulong lalaki na yun, di ba? Di ba? Hindi na nasusunod yung sinasabi ng bunganga nila sa ginagalaw ng katawan nila. Talagang doon pa rin sila sumasama kasi nga nag-e-enjoy sila doon. Samantala ang mga lalaki nag-e-enjoy sa mga na-achieve nila. Kaya kung papansinin niyo, mas maraming mga lalaki mahilig mag-grind, pumera, abutin yung isang bagay na gusto nilang abutin kasi doon tayo nakakakuha ng endorphins o yung kasiyahan sa utak ng mga lalaki. Kung the more na nag-exercise kami, nakukomplete kang task, pansin mo, mas lalo ka nagiging masaya. Yung mga babae naman iba, sa drama sila nagiging masaya. Kapag nalalaro yung emosyon nila, ups and down ng mga siraulong lalaki, mas gusto nila yon, mas tuwan-tuwa sila doon kahit umiiyak sila minsan. Umiiyak sila, sumasaya sila, nasasaktan sila, tapos nagiging maligaya sila, tuwang-tuwa sila sa ganyang parte. Kaya nga yung 50 Shades of Grey, saka yung 365 Days na movie, o yung mga palabas na yon, bentang-benta sa kanila, diba? Consume na consume nila, diba? Kasi hindi nila ma-predict yung lalaki doon, parehas hindi nila maintindihan. No? Kung titignan mo yung mga lalaki doon sa movie na yon, puro red flag yung mga yon, diba? So boys, sa mga lalaki dyan, what I'm trying to say is maging unpredictable ka. No? Abutin mo pangarap mo, huwag mong i-priority ang babae. Kasi pag pinriority mo yan, hindi ka na mag-i-stimulate ng drama sa utak niyan. Magiging kalmado at banayad na lang yung status ninyong dalawa. No? Maboboring yan sa'yo. Hindi na siya nakakakuha ng happiness sa'yo kasi wala nang drama. Pantay na lang talaga. Kasi siya na yung mundo mo. Alam niya na yung gagawin mo. Predicted ka na. Checkmate ka na sa babae. Hihiwalayan ka na. Stay cold.